Sa mismong araw ng aming anibersaryo, pinunit ni Donnie ang aking boarding pass at itinapon ako sa kalsada na parang maruming basahan sa harap ng kanyang batang kabit. Hindi ka bagay sa mundo ko, Sab, dahil hampas lupa ka lang. Ang huling hirit niya bago ako talikuran at iwanang walang kahit isang kusing. Ngunit habang tumatawa siya paakyat ng kanyang eroplano, yumanig ang lupa sa paglapag ng isang dambuhalang matte black jet na mas mahal pa sa buong kumpanya niya. Isang lalaking kinatatakutan ng buong bansa ang bumaba para luhuran ako sa harap ng lahat. Doon ko na-realize. Ang asawang itinapon ni Donnie ay ang kaisa-isang tagapagmana kwa bilyon-bilyong pisong susunog sa kanyang imperyo. Natapos ang 3 taong pagsasama hindi sa isang malakas na sigaw, kundi sa isang nakakabinging beep ng scanner na umilaw ng pula sa loob ng private terminal ng NAIA. Nakatayo sa gitna ng malamig at eksklusibong lounge, pinanood ni Isabel kung paano akbayan ng asawa niya ang ibang babae patungo sa Gulfstream jet na dapat sanay sasakyan nila para sa kanilang anibersaryo. Hindi lang siya basta iniwan ng lalaking pinakamamahal niya. Tinawanan pa siya nito. Hindi ka na bagay sa mundo ko, Sab. Mag-book ka na lang ng Grab, sabi nito. Nag-aakalang tuluyan na siyang nawasak at iniwang walang kawala. Ang hindi alam ng asawa niya, ang dambuhalang eroplanong pababa pa lang mula sa mga ulap, nang sandaling iyon ay hindi susundo sa kanya, susundo ito kay Isabel. At ang logo sa buntot nito ang magpapanigas sa dugo niya. Amoy mamahaling kape at malamig na pagwawalang bahala ang hangin sa loob ng private hangar. 3 taon din itong pinilit sanayin ni Isabel Sab Macaraig Villanueva. Ito ang mundong pinasukan niya nang pakasalan niya si Donnie, isang mundong kailanman ay hindi niya naramdamang kabilang siya. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang simpleng bag. Namumuti ang mga buko ng kanyang daliri. Suot niya ang paboritong beige na dress ni Donnie. Sabi kasi nito, mukha raw siyang disente at hindi mukhang tindera sa palengke kapag suot niya iyon. 3 anibersaryo nila ngayon. Ang surprise trip na ito paamanpulo sana ang magsisilbing gamot. Ang band-aid sa isang kasal na matagal nang naghihingalo. Donnie. Maliit ang boses ni Sab, halos lamunin ng malawak na lounge. Nakatayo si Donato Donnie Villanueva, malapit sa glass doors patungong tarmac, nakatalikod sa kanya. May kausap ito sa telepono. Ang bulto ng kanyang custom-tailored na suit ay bumabakat laban sa maulap na kalangitan ng Pasay. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, tumatawa sa kung anumang binulong niya, ay si Trina, ang 24 anyos na executive assistant ni Donnie. Blonde ang highlight ng buhok, amoy Joe Malone, at suot ang sapatos na mas mahal pa sa unang sasakyan ni Sab. Humakbang si Sab palapit. "Sir Donnie," sabi ng piloto, "ready to board na po." "Bakit nandito si Trina?" tanong ni Sab. Lumingon si Donnie, walang bahid ng guilt sa mukha nito. Naiinis pa nga siya, parang isang CEO na naistorbo sa isang mahalagang meeting. Ibinulsa niya ang phone niya at bumuntong hininga. Nagkatinginan sila ni Trina, isang tingin na nagpabagsak sa buong mundo ni Sab. "Change of plans, Sab," malamig na sabi ni Donnie. "Walang pagmamahal, walang awa. Anong change of plans? Anniversary natin to. Pupunta tayong Amanpulo. Ako ang pupuntang Amanpulo." Pagtatama ni Donnie. Lumapit siya kay Trina at kaswal na ipinatong ang kamay sa likod ng dalaga. Isang galaw na mapang-angkin, kaswal at nakakadurog. "Kasama ko si Trina. Maiiwan ka." Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Sab. "Hindi ko maintindihan." "Hindi to complicated, Sab. Tignan mo nga ang sarili mo." Tinuro siya ni Donnie mula ulo hanggang paa, ang mukha niyang puno ng kaba. Ang simpleng sapatos, ang nagmamakaawang mga mata. "Kailangan ko ng partner na iaangat ako. Yung nakakaintindi sa industriya ko, sa image ko sa high society." "Mabait ka, Sab, pero pabigat ka. You're an anchor, dragging me down. Jologs ka pa rin kahit anong bihisan ko sa'yo. Asawa mo ako." Bulong ni Sab, nanginginig ang mga labi. Hindi na magtatagal. Inayos na ng mga abogado ko ang annulment papers kaninang umaga. Pag-uwi mo sa bahay sa BGC, nasa kitchen counter na yon. Pirmahan mo na lang. "Iiwan mo ko dito?" Tumawa si Trina, tinakpan ang bibig ng kanyang manicured na kamay. "Donnie,
Stop being so mean. Baka umiyak na naman yan. Nakakahiya. Kumuha si Donnie ng papel sa bulsa niya, ang boarding pass ni Sab. Dahan-dahan, sa harap mismo ng asawa, pinunit niya ito sa gitna at hinayaang malaglag ang mga piraso sa makinis na sahig. Kinansela ko na ang seat mo. Palalabasin ka na ng security. Huwag ka nang gumawa ng eskandalo dito, Sab. Nakakahiya na ngang pinakasalan kita. Dadagdagan mo pa. Tumalikod si Donnie. Bumukas ang glass doors. Pumasok ang ugong ng makina ng eroplano at amoy ng jet fuel. Nanigas si Sab. Pinanood niya kung paano inalalayan ng asawa niya ang kabit nito paakyat sa puting Cessna jet. Sumara ang pinto. Ma'am. Lumapit ang isang security guard. May halong awa sa mga mata. Kailangan ko na po kayong palabasin. Utos po ni Sir Donnie. Hindi makahinga si Sab. Ramdam niya ang init ng hiya sa kanyang mukha. Kinuha niya ang luma niyang maleta na mukhang basahan sa loob ng VIP lounge na iyon at naglakad palabas. Pakiramdam niya ay may nakabitin na semento sa mga paa niya. Paglabas niya sa automatic doors, sinalubong siya ng usok at init ng Maynila. Tiningnan niya ang phone niya. Walang mabook na Grab. Biglang tumunog ang bank app niya. Account frozen. Napakadumi maglaro ni Donnie. Hindi lang siya iniwan nito. Sinigurado nitong wala siyang ni isang kusing na madudukot. Napaupo si Sab sa maleta niya sa gilid ng kalsada ng private airport at doon, ibinaon niya ang mukha sa kanyang mga palad. Bumagsak ang mga luha niya. Mainit, galit, ibinigay niya ang lahat. Pumirma siya sa prenup nang hindi binabasa dahil nagtiwala siya. Tinalikuran niya ang maingay, magulo, pero mapagmahal niyang pamilya sa Batangas dahil sabi ni Donnie, nakakasira sila ng image. Binura niya ang sarili niya para maging Mrs. Donato Villanueva at ngayon wala siyang kwenta. Lumipas ang 10 minuto. Nanginginig si Sab, nagbibilang kung kasya ba ang barya sa wallet niya, pangbas pa uwing probinsya. Biglang nayanig ang lupa. Hindi ito tunog ng sasakyan, mas malakas. Isang mababang ugong na tila yumanig sa buto niya sa dibdib. Lumakas ang hangin. Pagtingala ni Sab, isang halimaw ang pababa mula sa maulap na kalangitan. Hindi ito maliit na Cessna tulad ng kay Donnie. Isa itong Bombardier Global 7500. Ang pinakamalaki, pinakamalayo ang nararating, at pinakamarangyang private jet sa buong mundo. At hindi ito puti. Kulay matte black ito. Tila sinisipsip ang liwanag sa paligid. Sa buntot nito ay may gintong sagisag isang leon na nakatayo. Kahit ang mga ground crew ng Naya ay napahinto sa ginagawa nila. Lumapag ito na parang kulog. Nilamon ang mahinang tunog ng eroplano ni Donnie na nagtataksi pa lang para lumipad. Imbes na pumunta sa General Holding Area, dumiretso ang itim na halimaw sa mismong VIP curb kung saan nakaupo si Sab. Tumayo si Sab. Litong-lito. Baka may presidente o bilyonaryong darating. Nakaharang siya. Kinaladkad niya ang maleta niya para magtago. Scree. Isang itim na Cadillac Escalade na may heavily tinted windows at diplomatic plates ang biglang humarang sa daan niya. Napaatras si Sab. Sorry po, aalis na ko. Siya bumukas ang mga pinto. 2 lalaking nakabarong na may earpiece ang bumaba. Hindi sila NAIA security. Mukha silang Presidential Security Group. Isabel Macaraeg? Tanong ng isa. Hindi, Villanueva. Ginamit nito ang apelyido niya sa pagkadalaga. Opo, nanginginig na sagot ni Sab. Kung tungkol to sa asawa ko. Hindi ito tungkol kay Mr. Villanueva, ma'am. Magalang na sagot ng ahente. Hinawakan nito ang earpiece. Target acquired. Package is secure. Huminto ang itim na jet 50 metro mula sa kanila. Kusang bumaba ang mga hagdan nito. Sa tuktok ng hagdan, lumitaw ang isang lalaki. Kahit sa malayo, ramdam ang bigat ng presensya niya. Matangkad, suot ang isang charcoal gray na suit na nagpamukhang mumurahin sa damit ni Donnie. Medyo magulo ang maitim niyang buhok dahil sa hangin. Bumaba siya na parang isang haring papunta sa giyera. Nanlaki ang mga mata ni Sab. Kilala niya ang lakad na yon. Pero imposible. Nang makalapit ang lalaki, nahawi ang mga security guards na parang Red Sea. Nakita ni Sab ang mukha niya matatalas na panga, mga matang kasing kulay ng nagbabadyang bagyo.
at isang manipis na peklat sa kaliwang kilay na nagbigay sa kanya ng mapanganib na aura. Ali. Bulong ni Sab. Alejandro Ali de Leon, ang tinaguriang pating ng Espanya at Pilipinas. Ang lalaking bigla na lang nawala sa buhay niya, 5 taon na ang nakararaan. Ang kaisa-isang lalaking pinandidirihan at kinatatakutan ni Donnie ng higit sa sino man sa mundo. Dahil ang imperyo ni Alejandro, ang tanging hadlang sa ambisyon ni Donnie na maging hari ng real estate at tech sa bansa. Huminto si Ali 3 talampakan mula kay Sab. Hindi niya pinansin ang mga nakangangang staff ng airport. Tiningnan niya lang ang mukha ni Sab, ang mga bakas ng luha, ang panginginig, ang pagkabigo sa mga balikat nito. Tumigas ang panga ni Ali. Sinong gumawa nito? Mababa ang boses niya, tila isang banta na handang pumatay. Si Donnie, nauutal na sagot ni Sab. Iniwan niya ko. Kinansela niya yung ticket ko. Bumaling ang tingin ni Ali sa runway, kung saan pa-take off na ang puting eroplano ni Donnie. Tinitigan niya ito ng ilang segundo, nagkukuwenta. Iniwan ka niya. Inulit ni Ali. Tila personal siyang nasaktan sa katangahan ni Donnie. May hawak siyang diamante, tapos itinapon niya sa burak. Bumalik ang tingin ni Ali kay Sab at inilahad ang kamay. Walang suot na singsing ang lalaki. Nilalamig ka, Sab. Halika na. Hindi pwede, Ali. Sabi ni Sab. Nakatingin sa luma niyang maleta. Wala na akong pera. Na-freeze ang accounts ko. Wala akong pambayad sa flight mo. Tumawa si Ali, isang maikli at madilim na tunog. Babayaran mo ko? Sab, tignan mo ang buntot ng eroplano. Tumingin si Sab. Ang gintong leon. Ang crest ng pamilya de Leon. Hindi ako lumapag sa Maynila para mag-sightseeing. Hakbang ni Ali palapit. Bumaba ang boses na nagpalambot sa mga tuhod ni Sab. Na-flag ng security team ko ang distress signal sa personal accounts mo. Nasa kalagitnaan ako ng biyahe pa London. Pinabalik ko ang eroplano. Pinabalik mo para sa akin? Paiikutin ko ang buong mundo para sa'yo kung hahayaan mo ko. Matinding sagot ni Ali. Ngayon, sumakay ka na sa eroplano. May hinahabol tayong oras. Saan tayo pupunta? Litong tanong ni Sab. Tinuro ni Ali ang bukas na pinto ng jet, kung saan may naghihintay na flight attendant na may hawak na champagne. Pupuntang Amanpulo si Donnie para magpanggap na mayaman. Ngumisi si Ali, isang ngiting mapang-asar. Pupunta tayong Makati. Bukas ng gabi, ang annual Global Merger Gala. Nandoon si Donnie, magmamakaawa para sa mga investors. Bumulong si Ali sa tainga niya, mainit at nakakapangilabot. At ikaw, Isabel, ang magdedesisyon kung bibigyan mo siya kahit 1 sentimo. Napatitig si Sab. Wala akong alam sa negosyo, Ali. Sabi niya wala akong kwenta. Hanggang palengke lang daw ako. Hinawakan ni Ali ang kamay niya, mahigpit at mainit. Nagsinungaling siya. Isa kang makaraeg. Ang lolo mo ay hindi lang simpleng panadero sa Batangas, Sab. Panahon na para malaman mo kung sino ba talaga ang pamilya mo. Hindi ka isang martir na may bahay. Isa kang tagapagmana ng isang tronong hindi mo alam na nag-exist. Hinila niya si Sab nang marahan papasok sa SUV. Iwan ang maleta, utos ni Ali sa guard. Wala siyang gagamitin dyan kung saan tayo pupunta. Habang umaakyat si Sab sa marangyang jet, sumulyap siya sa bintana sa huling pagkakataon. Ang eroplano ni Donnie ay isa na lamang maliit na tuldok sa kalangitan. Goodbye, Donnie, bulong niya. Umupo si Ali sa kaharap niyang upuan habang umaarangkada ang dambuhalang makina, ibinabaon ang likod ni Sab sa hand-stitched leather seat. Mag-seatbelt ka, Sab, sabi ni Ali habang nagsasali ng whiskey para sa sarili. Ngayon pa lang mag-uumpisa ang bagyo. Nasa 45,000 feet na sila. Banayad na lumilipad sa ibabaw ng ulap na hindi kayang abutin ng ordinaryong eroplano. Sa loob, mas tahimik pa kaysa sa library. Ang interior ay sumisigaw ng tahimik na kapangyarihan, cream leather seats mula sa Hermes, kahoy na kumikinang sa ilalim ng warm LED lights, at isang kwarto sa likod na daig pa ang presidential suite ng Shangri-La. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Sab habang hawak ang kristal na baso ng Dom Perignon na iniabot ni Ali. Hindi kaya ng alak na pawiin ang lamig sa buto niya. Pakiramdam niya, isa siyang impostor. Kanina lang,
Isa siyang itinapo na asawa sa gilid ng kalsada. Ngayon, kaharap niya ang pinakamapanganib na bilyonaryo sa Asya. Tinanggal ni Ali ang jacket niya at niluwagan ang kurbata. Pinapanood niya si Sab hindi nang may awa, kundi nang may nakakatakot na pag-asa. May tinatype siya sa tablet, nagbabasa ng mga numero na mabilis na gumagalaw sa screen. Inumin mo yan, sabi ni Ali nang hindi tumitingin. Kailangan mo ng lakas ng loob. Hindi ko kailangan ng alak, Ali. Kailangan ko ng sagot. Ibinaba ni Sab ang baso nang pabalagbag sa marble table. Sabi mo hindi lang panadero ang lolo Karding ko. Tagapagmana ako? Laging sinasabi ni Donnie na mga jologs at hampas lupa lang kami sa probinsya. Pinagtawanan niya ang bakery ni lolo. Tumigil si Ali sa pag-type. Ibinaba niya ang tablet at sumandal paharap. Tinitigan niya si Sab. Ang mga matang kulay bagyo ay tumagos sa kaluluwa niya. Si Donnie Villanueva ay isang lalaking nagbabasa lang ng headlines, pero hindi ng footnotes. Puno ng pandidiri ang boses ni Ali. Nakita niya ang maliit na panaderia niyo sa Batangas. Nakita niya ang harina at lebadura, pero hindi niya tiningnan kung sino ang bumibili ng tinapay. Mga mayor, senador, CEO, leader ng mga sindikato. At ako. Ngumiti si Ali, isang bihirang, totoong ngiti. Ang lolo mong si Lolo Karding Sab ay ang bangkero ng mga anino. Noong 80s at 90s, noong naghihigpit ang gobyerno at nagkakagulo ang mga bangko para sa mga mayamang pamilya, si Lolo Karding ang nagtago ng pera nila. Siya ang naglipat ng mga pondo. Siya ang may hawak ng mga titulo ng lupa. Siya ang pinakapinagkakatiwalaang tao sa black market. Dahil ni minsan, hindi siya nagnakaw ng kahit isang pisong duling. At kailanman, hindi siya nagsalita. Niloload pa lang ng utak ni Sab ang impormasyon. Si Lolo? Si Lolo na laging naka-apron na puro harina at nanonood ng Eat Bulaga araw-araw? Siya nga. Ang panaderia ang kaligayahan niya. Ang ledger ang tungkulin niya. May kinuha si Ali sa briefcase niya at inilapag ang isang makapal at lumang notebook. Balat ito, luma at punit-punit ang gilid, parang listahan lang ng pautang sa sari-sari store. Nang mamatay si Lolo Karding 4 na taon na ang nakararaan, nawala ang ledger na ito. Gumastos si Donnie ng milyon-milyon para hanapin to. Pinakasalan ka niya dahil akala niya, hawak mo to. Napasinghap si Sab, parang sinuntok ang sikmura niya. Pinakasalan niya ako. Dahil sa isang notebook, pinakasalan ka niya para sa access codes na akala niya tinuro sa'yo ng lolo mo. Akala niya, alam mo kung saan nakabaon ang kayamanan. Pero, lumipas ang 3 taon, napatunayan niyang wala kang alam. Naging mabuting may bahay ka lang. Naisip niyang wala kang kwenta. Naisip niyang nakakandado na ang yaman ng mga makaraeg habang buhay. Kaya itinapon ka na niya. Hindi ko alam. Naiyak na naman si Sab. Minahal ko siya, Ali. Minahal ko talaga siya kahit ang sakit-sakit na. Alam ko, malambot na sabi ni Ali. Tumayo siya at lumipat sa tabi ni Sab. Pinasok ang personal space ng dalaga na nagpatigil sa paghinga nito. Amoy sandalwood at lumang yaman si Ali. Kaya ako lumayo 5 taon na ang nakararaan sa Batangas. Naaalala mo? Naaalala kong iniwan mo ko. Panunumbat ni Sab. Nanginginig ang boses. Isang buong tag-araw tayong magkasama. Sumasakay sa tricycle papuntang dagat. Sabi mo mahal mo ko. Tapos isang umaga, nawala ka. Walang text, walang tawag. Umalis ako dahil hiningi ni Lolo Karding. Pag-amin ni Ali, basag ang boses. Alam niya ang mundo ko, ang madugong negosyo, ang mga kalaban ko sa politika. Ayaw niya nun, para sa apo niya. Gusto niyang magkaroon ka ng simple at tahimik na buhay. Pinangako niya sa akin na lalayo ako. Inabot ni Ali ang pisngi ni Sab at pinunasan ang luha gamit ang hinlalaki niya. Magaspang ang balat nito kamay ng isang mandirigma na nakasuot ng sutla, kaya lumayo ako. Pinanood kita mula sa malayo. Nakita kong nakilala mo si Donnie. Pina-background check ko siya. Mukha siyang ligtas, boring, isang normal na negosyante. Akala ko mabibigyan kanya ng tahimik na pamilya. Dumilim ang mga mata ni Ali, pero nagkamali ako.
Hindi ko nakitang isa siyang ahas na nagbabalat kayong tupa. At nang makuha ko ang alert kanina na inubos niya ang joint accounts nyo at kinansela ang flight mo, naisip ko, tapos na ang pangako ko sa lolo mo. Tapos na? Gusto ni Lolo Carding na maging ligtas ka. Hindi ka naligtas sa kanila. Kaya ngayon, gagawin ko na ang paraan ko. Dinampot niya ang lumang notebook. Nasa akin ang ledger buong oras. Binigay sa akin ni Lolo bago siya mamatay. Ginawa niya akong executor ng Makaraeg Trust. Binuksan niya ang notebook. Walang listahan ng tinapay doon. Puno ito ng coordinates, bank account numbers sa Cayman Islands, Singapore, Switzerland, mga titulo ng lupa sa BGC, Palawan, at Monaco. Shares sa mga kumpanyang hindi man lang nakalista sa Public Stock Exchange. SAB, ang bakery nyo sa Batangas ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang mga assets sa notebook na ito, nagkakahalaga ng humigit kumulang 130 bilyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Sab. Bibilyon? As in, bilyon? Isinara ni Ali ang notebook. Iniwan ka ni Donnie sa kalsada, hindi niya alam na iniwan niya ang babaeng kayang bilhin ang buong pagkatao at kumpanya niya. At, ang pinakamaganda rito, papunta siya sa gala sa Makati bukas para umutang sa Asian Wealth Bank para isalba ang palugi niyang kumpanya. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay kay Ali. At hulaan mo, kung sino ang may majority shares sa Asian Wealth Bank? Tumingin si Sab sa kanya. Ikaw? Hindi. Pagtatama ni Ali, ipinatong ang mabigat na notebook sa hita ni Sab. Technically, ikaw. Binili ng lolo mo ang 51% ng shares noong 1998 gamit ang isang dummy corporation. Pinapamahalaan ko lang para sa'yo. Tiningnan ni Sab ang notebook, tapos si Ali. Ang bigat at sakit sa dibdib niya ay biglang nag-transform. Naging init, naging galit. Trinato siya ni Donnie na parang basura. Pinagtawanan ang pagiging probinsyana niya. Ipinahiya sa harap ng pamilya nito. Pinalitan ng isang 23 anyos na uhaw sa atensyon. Hinawakan ng mahigpit ni Sab ang ledger. Pupunta siya sa gala bukas? Oo, para magmakaawa ng pera sa mismong bangkong pagmamay-ari mo. Huminga ng malalim si Sab. Kinuha niya ang baso ng champagne at inisang lagok ito. Pagbaba niya ng baso, tuyo na ang mga luha niya. Tumaas ang baba niya. Yes, Sab. Gusto kong matutunan ang lahat. Turuan mo ko. Pagpasok ko sa gala na yun bukas, hindi na ako si Isabel na niloko at umiiyak. Ako ang pipirma ng pagbagsak niya. Ngumiti si Ali. At sa unang pagkakataon, nakita muli ni Sab ang lalaking minahal niya sa Batangas. Iyan, sabi ni Ali habang nilalagyan muli ng alak ang baso niya. Iyan ang dugong Makaraeg. Umuulan sa Maynila nang lumapag sila kinagabihan, pero hindi ito napansin ni Sab. Sa nakalipas na mga oras, dumaan siya sa isang brutal na crash course tungkol sa high-stakes finance. Walang awa magturo si Ali. Pinabasa niya kay Sab ang mga balance sheets. Ipinaintindi kung paano nabaon sa utang ang Villanova Tech ni Donnie. Nalaman niyang pumapalpak ang AI software ng asawa niya, umaatras ang mga investors, at ginamit nito ang shares ng kumpanya para pondohan ang luho nila ni Trina. Patay na si Donnie. Hindi lang niya alam, paglapag nila, 3 itim na Range Rover ang naghihintay. Dinala sila sa isang hyper-exclusive penthouse sa BGC na pag-aari ni Ali. Pagpasok pa lang nila, may isang batalyon na ng mga tao ang nakapila. Sab, ito ang War Council mo, pakilala ni Ali. Tinuro niya ang isang mataray na babaeng may maikling puting buhok, si Tita Val. Dinadamitan niya ang mga asawa ng mga politiko at bilyonaryo. Siya ang bahala sa image mo. Tinuro niya ang isang lalaking makapal ang salamin. Si Hector, ang pinakamagaling na forensic accountant sa bansa. Inatrack na niya ang mga ginastos ni Donnie gamit ang pera mo. At si Clara, para sa PR. Bukas ng umaga, iibahin natin ang kwento sa media. Lumapit si Tita Val, pinasadahan ng tingin si Sab mula ulo hanggang paa. Kinurot niya ang tela ng beige dress na suot nito. Sunugin mo to, mataray na sabi ni Val. Amoy alipin. Amoy martir na asawang naghihintay ng sustento. Gusto to ni Donnie eh. Mahinang sagot ni Sab.
kahit alam niyang kasinungalingan yon. Ang damit na yan ay baluti ng babaeng naghihintay ng utos, sagot ni Val. Ngayong gabi, ikaw ang mag-uutos. Halika rito, marami tayong aayusin. 4 oras na giniling si Sab. Iniscrub, minasahe, inayusan. Ang buhok niyang laging nakamesiban dahil sabi ni Donnie ay mukhang nanay. Ngayon ay inilugay ng tuwid na tuwid, itim na itim, bumabagsak sa likod niya na parang sutla. Ang makeup niya ay matapang, pinalutang ang matutulis niyang panga na dati pilit niyang tinatago. Pero, ang damit ang sandata. Isang custom na modern Filipiniana, kulay emerald green na velvet. Hapang-hapa sa katawan, may slit na umaabot hanggang hita. Suot niya ito na parang pangalawang balat. Lumapit si Ali mula sa likod at isinuot sa leeg ni Sab ang isang kwintas mabigat at malamig na diamante at emerald. Mga emeralds ng pamilya de Leon, bulong ni Ali. Dumadampi ang mga daliri nito sa batok ni Sab na nagpatayo ng mga balahibo niya. Sinasabing nagdadala ito ng malas sa mga lalaking sinungaling. Tiningnan ni Sab ang sarili sa malaking salamin. Hindi niya kilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Hindi ito si Sab na tagapalengke. Ito si Isabel Macaraeg, ang bilyonaryang tagapagmana. Mukha siyang matangkad, mapanganib, at hindi kayang bayaran ng kahit sino. Mukha kang... Pabiting sabi ni Ali. Suot nito ang isang black tuxedo na nagpamukha rito bilang pinaka-ruthless na lalaki sa buong Pilipinas. Katapusan ng mundo niya, parang naglalaro lang ako ng dress-up, inamin ni Sab. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Iniharap siya ni Ali. Hinawakan ang mga balikat niya. Hindi tayo naglalaro. Nasa The Peninsula Hotel ngayon si Donnie. Ayon sa intel ko, nagwawala siya dahil nag-decline ang credit card niya sa bar. Napahiya siya sa mga kaibigan niya. Nanlaki ang mata ni Sab. Ikaw gumawa nun? Baka may natawagan lang ako sa bangko. Isang maliit na glitch, ngumisi si Ali. Babalik din yun mamaya. Pero sa ngayon, pinagpapawisan siya. Papasok siya sa gala mamaya na desperado. At kapag desperado ang lalaki, nagkakamali siya. Pumasok si Clara, ang PR. Sir Ali, Miss Sab. May balita po, nagpa-interview si Donnie sa isang sikat na entertainment portal. In-announce na niya ang hiwalayan niyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Sab. Anong sinabi niya? Nag-alangan si Clara, pero binasa rin ang tablet. Sabi niya, hiniwalayan ka niya dahil sa pangangaliwa mo at pagiging unstable. May mental health issues ka raw at lulong ka sa sugal, kaya naubos ang pera niya. Sinubukan ka raw niyang isalba, pero hinihila mo siya pababa. Natahimik ang buong kwarto. Ang kapal ng mukha, ang dumi ng laro. Ginawa siya nitong kontrabida para pagtakpan ang pangangaliwa nito. Sinisira nito ang reputasyon niya para walang maniwala sa kanya kapag nagsalita siya. Pinagmukha siyang baliw sa buong Pilipinas. Gusto niya ng giyera, kalmadong sabi ni Ali. Pero umaapoy ang mga mata. Tumingin siya kay Sab. Akala niya nasa naiyak ka pa rin, umiiyak. Akala niya kontrolado niya ang kwento. Wala siyang kaalam-alam na 10 minuto na lang ang layo mo sa kanya. Inalok ni Ali ang braso niya. Handa ka na bang ipakilala sa asawa mo ang bago niyang boss? Hinawakan ni Sab ang malamig na emerald sa leeg niya. Naalala niya ang halakhak ni Donnie kanina. Naalala niya ang mga tsismis na ikinalat nito. Nawala ang takot niya. Nawala ang hiya. Kumapit siya sa braso ni Ali. Tara na. Ang Global Merger Gala ay ginanap sa Grand Ballroom ng The Peninsula Manila. Puno ito ng mga matataas na tao sa lipunan politiko, foreign investors, tech bros, at mga matronang mahilig sa chismis. Nasa gitna si Donnie, may hawak na champagne, pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Nakakapit sa braso niya si Trina. Suot ang isang pink na gown na masyadong maiksi at mukhang cheap kumpara sa mga haute couture ng mga bisita. Panay ang post ni Trina sa TikTok. Banking error lang yan. Malakas na paliwanag ni Donnie sa isang mayamang Chinese-Filipino investor. Solid ang pera ko. May malaking pondo kaming papasok ngayong gabi. May narinig akong chismis na nag-file daw ng kaso asawa mo. Tanong ng investor. Nakataas ang kilay.
Wala yon, tawa ni Donnie. Ex-wife na. Baliw yun eh. Na-depress. Nagsusugal. Kawawa nga eh. Kaya nananahimik na lang ako para protektahan siya. Talaga? Sinong pinoprotektahan mo, Donnie? Isang malinaw at malamig na boses ang pumutol sa ingay ng ballroom. Nanigas si Donnie. Kilala niya ang boses na yon. Pero bakit parang ibang tao? Parang mas matapang. Lumingon siya. Nahawi ang mga tao. Naglalakad pababa sa grand staircase si Alejandro de Leon. At ang nakakapit sa braso niya ay isang babaeng mukhang reyna na handang pumatay. Inabot ng 5 segundo bago na i-process ng utak ni Donnie kung sino ito. Sab? Utal niyang sabi. Hindi huminto si Sab. Naglakad siya palapit. Ang emerald green na gown ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Huminto siya sa harap ni Donnie. Tila mas matangkad pa ito sa kanya ngayon. Hello, Donnie, sabi ni Sab. May manipis ng ngiti sa labi. Balita ko nagka-problema ang credit card mo. Sana naman hindi ka nag-jeep papunta rito. Nalaglag ang panga ni Trina. Wait, siya ba yung Jologs na asawa mo? Hindi siya Jologs, sabat ni Ali. At sa isang hakbang lang nito ay tila lumiit si Donnie sa takot. At dapat mag-ingat ka sa pananalita mo sa majority shareholder ng bangkong uutangan ng boyfriend mo. Tumawa si Donnie, pilit at kinakabahan. Anong joke to, Ali? Bakit kasama mo ang asawa ko, ex-wife ko? Hindi ito joke, Donnie, malamig na sagot ni Sab. Nandito ka para mag-pitch sa Asian Wealth Bank, di ba? Para isalba ang nalulugi mong kumpanya. Oo, at may meeting ako sa chairman nila in 10 minutes. Banta ni Donnie. Inaayos ang kurbata. Tinignan ni Sab ang relo niyang puro diamante. Ang aga mo naman. Kasi ako ang chairman nila. Ikaw! Asar na bulyaw ni Donnie. Nakalimutan ng may mga nakatingin. Wala kang ang alam sa math. Baliw ka na talaga. Sinusundan mo ko, no? Sumenya si Sab sa isang waiter na may dalang mikropono. Hindi niya ito in-on, pero hinawakan niya ito na parang setro. Tumingin siya sa Chinese investor at sa mga matronang nakikinig. Mga sir, madam, malakas at buo ang boses ni Sab. Naghahanap po si Mr. Villanueva ng investors para sa Villanova Tech. Bago kayo maglabas ng pera, baka gusto niyo munang itanong kung bakit siya iniimbestigahan ngayon sa pagnanakaw ng pera mula sa trust fund ng asawa niya. Naggasp ang mga tao. Nagsimula ang bulungan. Namula sa galit ang mukha ni Donnie. Manahimik ka. Security. Palabasin niyo tong baliw na to. Sigaw ni Donnie. Sa akin nagtatrabaho ang security ngayong gabi, Donnie. Humarang si Ali. Private event to. Wala pangalan mo sa listahan. Inimbitahan ako ng lumang board of directors. Kalmadong sagot ni Sab. Yung mga taong sinisanti ko kaninang umaga. Lumapit si Sab kay Donnie. Ibinaba ang boses para sila lang ni Trina ang makarinig. Iniwan mo ko sa naiya ng walang-wala, Donnie. Pinunit mo ang tiket ko. Ngayon, pinupunit ko ang buhay mo. Pumitik si Sab. 2 higanteng security guard ang lumitaw. I-escort si Mr. Villanueva at ang kabit niya palabas. Utos ni Sab. At siguraduhing sa kalsada sila mag-aantay. Bawal pumasok ang mga grab sa driveway ng hotel. Hindi mo pwedeng gawin to! Sigaw ni Donnie habang kinakaladkad siya ng mga gwardya. Nagsimulang magwala si Trina nang maputol ang takong niya sa carpet. Sab, asawa mo ko! Ako ang nag-angat sa'yo sa kahirapan. Hindi mo ko inangat. Tinalikuran siya ni Sab habang patuloy itong sumisigaw. Ginising mo lang ako. Humarap si Sab kay Ali. Ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng tibok. Ang sarap ng pakiramdam ng kapangyarihan. Inabutan siya ni Ali ng bagong baso ng champagne. Kumikinang ang pagmamalaki sa mga mata nito. Round 1 to Miss Makaraeg, bulong ni Ali. Nagsisimula pa lang ako. Nakangiting sagot ni Sab, pero habang kinakaladkad palabas si Donnie, napansin ni Sab ang isang matandang lalaki sa madilim na sulok ng ballroom. Nakatingin ito sa kanila. May kausap sa telepono. Hindi ito mukhang natuwa sa palabas. Isa itong matalim at mapanganib na tingin. Si Senador Vicente Tito Vinci. Ang pinakatsurap na oligarch sa Pilipinas at ang pinakamalaking kalaban ni Ali. Nakaramdam ng panlalamig si Sab. Si Donnie ay isa lamang pawn. Kakapasok lang ng hari sa chessboard.
Pagka-uwi nila sa penthouse sa BGC ng madaling araw, hindi nag-celebrate si Ali. Nagpapabalik-balik siya sa paglalakad sa harap ng floor-to-ceiling window. Hawak ang baso ng whiskey. Nakasuot na lang ng silk robe si Sab, pero hindi siya makatulog. Si Vicente bulong ni Ali, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila. Dapat inisip ko na nandoon siya. Matagal na niyang gustong angkinin ang Asian Wealth Bank. Nakakita siya ng kahinaan. Pero nanalo tayo, di ba? Tanong ni Sab. Napahiya si Donnie. Alam na ng mga investors kung sino ako. Napahiya mo ang isang narcissist. Sab, humarap si Ali sa kanya. Ang narcissist, kapag nasugatan, hindi umaatras. Naghahanap yan ng mas malaking baril. At si Vicente ay isang tangke. Nag-vibrate ang phone ni Ali. Secured line. Sinagot niya ito. At unti-unting tumigas ang mukha niya na parang bato. Kailan? Pigilan niyo. Ibinaba niya ang tawag at napamura. Ano yon? Patayong tanong ni Sab. Habang nasa party tayo, nag-file ng emergency injunction ang mga abogado ni Vicente sa Korte Suprema. Kinuwestiyon nila ang paglipat ng Makaraeg Trust sa'yo. Sinasabi nilang wala sa tamang pag-iisip si Lolo Carding nang pirmahan niya ang testamento. Pero hindi totoo yon. Pamana niya sa akin yon. Sinasabi rin nilang minanipula ko ang mga dokumento. At ang pinakamalala, may witness sila na pumirma ng affidavit para patunayan yon. Nanlumo si Sab. Sino ang magsisinungaling tungkol kay Lolo? Tiningnan siya ni Ali, puno ng awa ang mga mata. Si Donnie, napaupo si Sab sa sofa. Siyempre. 3 taon naghanap si Donnie ng butas. Ipinagpalit ni Donnie ang testimonya niya kapalit ng pondo mula kay Vicente para isalba ang kumpanya niya. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Sab. Naka-freeze ulit ang lahat ng assets mo. Ang pera, ang bangko, ang mga lupa. Hanggang sa hearing sa Makalawa, technically, wala ka na namang pera. At kapag natalo tayo, makukulong ako sa fraud. At si Donnie, makukuha niya ang kontrol sa pera mo bilang legal guardian mo dahil idedeklara kanyang baliw at incompetent. Natahimik ang buong penthouse. Gusto niya akong ideklarang baliw? Hindi na takot ang boses ni Sab. Galit na ito. Classic teleserye move sa Pilipinas, sabi ni Ali. Palalabasin niyang hysterical at unstable kang asawa na kailangan mo nang titingin sa'yo. At kukunin niya ang pera mo habang nakakulong ka sa mental hospital. Tumayo si Sab at lumapit sa bintana. Inisip niya ang 3 taon ng pang-iinsulto. Ang pagtawag nito sa pamilya niya ng Jologs, ang pandidiri nito sa kanya, ang plano nitong ikulong siya sa mental ward. Ali, hindi lumilingong sabi ni Sab. May contact ka pa rin ba sa mga underground hackers at back channels ng gobyerno na ginagamit ni Lolo Carding dati? Ibinaba ni Ali ang baso niya. Meron. Pero mapanganib na laro yan. Sab. Si Vicente ay naglalaro sa harap ng korte at media. Kung papasok tayo sa dilim. Akala ni Donnie biktima lang ako. Humarap si Sab kay Ali. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa matatapang niyang mata. Akala niya, ako pa rin yung babaeng iiyak-iyak sa airport. Gusto kong ipakita sa kanya kung sino talaga ako. Sino ka ba? Ako ang apo ng bangkero ng mga anino. Gusto nilang maglaro ng madumi? Dudumihan natin ng sagad. Tinitigan siya ni Ali ng matagal. Unti-unting sumilay ang isang pamilyar at mapanganib ng ngiti sa labi nito. Magbihis ka. Pupunta tayo ng Binondo. Isang lumang bodega ng hardware sa Binondo ang pinasukan nila. Sa likod ng mga alikabok at kalawang, may isang lihim na kwarto na puno ng servers at computer screens. Sinalubong sila ni Kael, isang batang hacker na puro tattoo sa leeg at may arrest warrant sa 3 bansa. Kailangan ko ang files ni Vicente Utos ni Ali. Mabilis na nag-type si Kael. Mahal to, Boss Ali. Si Senator to eh. I-charge mo sa personal account ko, sabi ni Ali. Gusto ko lahat, ang mga dummy accounts sa Bahamas. Ang porsyento niya sa mga illegal pogo, ang suhol niya sa mga judges. Nakatingin si Sab sa mga screen. Lahat ng yan hawak nyo? Naniniwala ang lolo mo na bawat bilyonaryo at politiko may tinatagong bangkay sa aparador, paliwanag ni Ali. Trabahong alamin. Yon ni Lolo, in case na kailanganin natin ng alas.
Nakuha ko na, sabi ni Kael. Pero bigla siyang sumimangot. Kaso may problema. Naka-encrypt. Kailangan ng biometric key. Fingerprint ng gumawa ng system. Kay Lolo Carding. Napamura si Ali. Wala na si Lolo Carding. Hindi. Inikot ni Kael ang upuan niya. 4 na taon na ang nakararaan. Bago siya mamatay. In-update niya ang system. Nilipat niya ang key. Lumapit si Sab. Kanino? Tiningnan siya ni Kael at inusog ang isang maliit na glass scanner papunta sa kanya, sa tagapagmana. Nagkatinginan si Sab at Ali. Tumango si Ali. Alam ni Lolo Carding na darating ang araw na kakailanganin ito ng apo niya. Inilapat ni Sab ang hinlalaki niya sa scanner. Isang berdeng ilaw ang dumaan sa balat niya. Asterisk, access, granted, asterisk. Pumutok sa mga screen ang libo-libong data. Emails, wire transfers, litrato ng mga suhulan. Isang gintong minahan ng korupsyon ni Vicente Say at ng mga alipores niya. At doon, sa gitna ng lahat, ay isang email mula kay D. Villanueva papunta kay Visay. Asterisk, subject, the SAB problem. Asterisk, asterisk message. I can deliver her to you. Ipapasa ko ang trust. Just give me the 500 million bailout for my tech company. I will testify she is clinically insane. May kausap na kong doktor. Ikukulong natin siya sa isang private facility sa probinsya. I just want the money. Asterisk. Binasa ni Sab ang mga salita. Ikukulong natin siya. Hindi lang siya itatapon ni Donnie. Sisirain nito ang buong buhay niya para lang sa pera. Nakuha na natin sila. Mababang boses ni Ali. I-leak natin to sa media bukas. Tapos, si Vicente. Makukulong si Donnie sa conspiracy at illegal detention attempt. Hindi, matigas na sabi ni Sab. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi pa. Bakit hindi? Dahil kapag nileak lang natin sa internet, ay deadenin nila. Sasabihin nilang edited or fake news. Kailangan nilang aminin to sa harap ng buong Pilipinas. Tinuro ni Sab ang kalendaryo ni Vicente Say sa screen. Bukas ng 10 a.m., may press conference sila sa Shangri-La. Ia-announce nila ang pag-takeover sa Makaraeg Trust. Magse-celebrate sila ng maaga. Lumingon si Sab kay Ali. May kakilala ka pa rin ba sa NBI at CIDG? May utang na loob sa akin ang 2 director doon. Good, sabi ni Sab. Inaayos ang kwelyo ng coat niya. Sabihin mo magdala sila ng maraming posas. Punong-puno ng media ang grand ballroom ng Shangri-La EDSA. Nandoon ang lahat ng major news networks ABS-CBN, GMA, TV5, Rappler. Magaling mag-set ng stage si Vicente Say. Nakatayo ito sa podium. Mukhang kagalang-galang na estadista. Buhok na puti, mamahaling barong. Pero ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata. Sa tabi niya, nakatayo si Donnie. Mas maputla ito kaysa kahapon. Panay ang ayos ng kurbata. Mukha siyang taong nakipagsundo sa demonyo at ngayon lang na-realize na kaluluwa niya ang pambayad. Mga kaibigan sa media, panimula ni Senator Say. Salamat sa pagdalo. Isang mahalagang araw ito. Ang kumpanya ko ay pumasok upang isalba ang mga assets ng Makaraig Trust at ng Asian Wealth Bank. Nalaman po namin na ang kasalukuyang nagpapalakad nito ay walang kakayahan at wala sa tamang pag-iisip. Kaya si Mr. Villanueva, bilang mabuting asawa, ay nagdesisyong ilipat sa amin ang pamamahala para maprotektahan ang asawa niyang may sakit. Sino ang may sakit? Hindi nakamike ang boses ni Sab, pero hiniwa nito ang katahimikan ng buong kwarto. Lumabas siya mula sa likod ng mga nagkukumpulang cameraman. Nakasuot siya ng isang malinis at sharp na white power suit. Kulay ng katotohanan. Kulay ng paghihiganti. Biglang nagkagulo ang mga kamera. Kumislap ang napakaraming flashbulbs na parang may bagyo. Sab! Napasinghap si Donnie, napaatras sa podium. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para i-clarify ang sinasabi mong medical condition ko, Donnie. Kalmadong naglakad si Sab sa gitnang aisle. Tumakbo ang mga security ni Vicente Say para harangin siya. Pero lumabas si Ali mula sa likod ni Sab, kasama ang 6 na lalaking mukhang kayang pumatay gamit lang ang bare hands. Napatigil ang mga gwardya ng senador. Umakyat si Sab sa stage.
Tumayo siya sa tabi ni Vicente Sai na namumula na sa galit. Ang tapang mo ring pumunta rito, Mrs. Madiing bulong ni Vicente Sai, tinatakpan ang mic. Hindi ito lugar para sa away mag-asawa. Hindi ito away mag-asawa, Senador. Malakas na sagot ni Sab para marinig sa mic. Isa itong krimen laban sa bayan. Nilabas ni Sab ang isang flash drive mula sa bulsa niya at isinaksak sa laptop na nakakonekta sa higanteng LED screen sa likod nila. Donnie, malambot ang boses ni Sab, parang asawang naglalambing. Naaalala mo ba yung email mo 2 araw na ang nakararaan? Yung nagtatanong ka kung magkano ang kailangan para ikulong ako sa mental hospital? Namuti ang mukha ni Donnie. Kasinungalingan yan. Fake news. Nag-flash ang screen sa likod. Lumabas ang mismong email. Malaking malaki. I can deliver her. Ikukulong natin siya. I just want the money. Nagkagulo ang buong ballroom. Naghiyawan ang mga reporter. Pinaghahampas nila ng tanong ang mga nasa stage. Susunggaban sana ni Vicente Sai ang laptop, pero hinawakan ni Ali ang pulso nito ng napakahigpit na halos mabali ang buto ng matanda. Huwag mong hawakan yan, Vicente, banta ni Ali. Na-isend na namin yan sa DOJ at Ombudsman. Hacked yan. Illegal wiretapping. Inadmissible in court. Sigaw ni Vicente. Nawawala na ang poise. Makukulong kayo. Siguro nga, ngiti ni Sab. Pero sa tingin ko, mas interesado ang NBI sa mga dummy accounts mo sa Bahamas o yung pera mula sa Pogo na nilabhan mo noong 2018. Nagpalit ang screen, bank statements, offshore transfers, pirma ng mga dummy, nanigas si Vicente. Tumingin siya kay Donnie nang may matinding pandidiri. Sabi mo tanga ang asawa mo. Sabi mo wala siyang alam. Akala ko nga! Naiiyak ng sagot ni Donnie. Humarap si Sab sa asawa niya. At ikaw, Donnie, hindi lang ako ang trinidor mo. Ninakawan mo ang sarili mong mga investors. Dinaya mo ang Q3 earnings report ng Villanova Tech para lang makautang ka kay Senador Sai. Corporate fraud yon. Bumukas ng malakas ang malalaking pinto sa likod ng ballroom. Walang gagalaw. Pumasok ang 20 ahente ng NBI at CIDG, naka-tactical gear at armado. Nanguna ang isang direktor na pamilyar kay Ali, Senator Vicente Sai, Mr. Donato Villanueva, anunsyo ng direktor habang inilalabas ang warrant. You are under arrest for syndicated estafa, corporate fraud, at money laundering. May whole departure order na rin kayo. Kagulo. Sinubukan tumakas ni Vicente Sai sa likod ng stage pero dinaganan agad siya ng 2 ahente. Si Donnie ay nakatayo lang doon, parang na-stroke sa takot. Nang pusasan siya ng NBI, tumingin siya kay Sab. Tumulo ang mga luha niya. Totoong luha ngayon. Sab. Sab, please. Humagulgol si Donnie, lumuluhod. Pamilya tayo, di ba? Ginawa ko to para sa ting dalawa. Desperado lang ako. Utang na loob, Sab. Tulungan mo ko. Lumapit si Sab sa lalaking pinagsilbihan niya ng 3 taon. Tinitigan niya itong maigi. Hindi mo ginawa to para sa akin, Donnie. Mahinahon niyang sabi. Ginawa mo to kasi maliit kang tao. At galit ka na ako ang tanging nagpaparamdam sa iyong malaki ka. Dumukot si Sab sa bulsa ng suit niya at inilabas ang mga papel na iniwan ni Donnie sa BGC, ang annulment papers. Kinuha niya ang ballpen ni Donnie at sa mismong likod ng lalaki habang nakadapa ito at pinupusasan, pinirmahan niya ang papel. Ipinasok niya ito sa bulsa ni Donnie. Sana i-enjoy mo ang Amanpulo. Balita ko maganda ang view sa Muntinlupa ngayon. Habang kinakaladkad palabas si Donnie, may isang babaeng tumayo mula sa front row. Si Trina. Umiiyak ito at nagvi-video sa phone niya. Sir, wait! Biktima rin po ako dito! Sigaw ni Trina sa media. Pilit na kumukuha ng simpatya para sa content niya. Ginamit lang ako ni Donnie. Wala po akong kinalaman dyan. Hindi napigilan ni Sab na mapatawa. Isang malakas, malinaw, at malayang halakhak. Inakbayan siya ni Ali. Ready to go, Madam Chairman? Isang bagay pa, sabi ni Sab. Lumapit siya sa mic sa huling pagkakataon. Sa lahat ng empleyado at lehitimong investors ng Villanova Tech, anunsyo niya habang kumikislap ang mga kamera. Bilang may-ari ng utang nila, i-dissolve ko na ang kumpanya. Ibebenta ko ang assets para mabayaran kayo. At lahat ng empleyado
ay bibigyan ng severance pay mula sa personal kong pondo. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Tapos na ang maliligayang araw ng mga nagpapanggap na bilyonaryo at nanlalamang sa kapwa. Tinalikuran niya ang stage at naglakad palabas, kasama si Ali. Isang linggo ang lumipas. Nakakulong pa rin si Donnie sa Camp Crame. Walang pambayad ng piyansa dahil ni-freeze ni Sab ang lahat ng pera nito. Si Vicente Sai ay nasa ospital dahil sumama ang pakiramdam. Pero binabantayan ng NBI. Si Trina ay nag-viral sa TikTok pero na-cancel matapos lumabas ang mga resibo ng pagiging kabit niya. Nasa opisina si Sab sa pinakamataas na palapag ng Asian Wealth Bank sa Makati. Nakasuot siya ng navy blue suit. Puno ng papel ang lamesa. Pero sa unang pagkakataon, naiintindihan niya ang bawat pahina. Kumatok si Ali sa hamba ng pinto. "Miss Makaraeg, may flight ka pang hahabulin." Tumala ang ngiti sa labi ni Sab. "Akala ko, grounded ako hanggang hindi tapos ang audit. Tapos na ang audit, malinis ka. Ikaw na officially ang pinakamayamang babae sa Pilipinas." Naglakad papasok si Ali at umupo sa gilid ng lamesa niya. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit tayo aalis. "Bakit? 3 taon na ang nakararaan. May na-miss kang anniversary trip." Napakunot ang noo ni Sab. "Ayoko sa Amanpulo. Masyadong maraming plastic." "Ako rin." Dumukot si Ali ng 2 tiket sa bulsa niya. Hindi electronic. Lumang papel na may nakatatak na logo ng isang resort. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Sab. "Sa Batangas?" Malambot na sagot ni Ali. "Sa Lomi House na paborito mo." At may lumang tricycle doon na 5 taon nang inaagiw. Nag-aantay na sakyan ulit natin papuntang dagat. Naramdaman ni Sab ang pag-init ng mga mata niya. "Tinago mo yung tricycle?" "Tinago ko ang lahat, Sab." "Naghintay akong bumalik ka." Tumayo si Sab. Naglakad siya paikot sa lamesa at tumayo sa harap ni Ali. Ang lalaking sumagip sa kanya, nag-empower sa kanya, at nagturo sa kanyang lumaban. "Hindi na ako yung simpleng batang nakilala mo sa palengke, Ali." Babala ni Sab. "Complicated na ko ngayon. May bangko akong pinapatakbo. May mga kaaway akong politiko. Ayoko na sa simpleng babae." Pinalupot ni Ali ang mga braso niya sa baywang ni Sab. "Gusto ko yung chairman. Gusto ko yung babaeng nagpabagsak sa isang oligarch gamit ang isang flash drive," at ngiti. Idinikit ni Ali ang noo niya sa noo ni Sab. "Mahal kita, Isabel. Minahal kita nung nagtitinda ka pa ng pandesal at mahal kita ngayon na ikaw na ang may-ari ng bangko. Huwag mo lang ulit akong iiwan sa airport." Tumawa si Sab at hinalikan siya. "Deal. Basta wag kang bibili ng puting Cessna." Pagkaraan ng 1 oras, nasa Naiya tarmac na naman sila. Naghihintay ang itim na halimaw, ang Bombardier Global 7500. Pero sa pagkakataong ito, hindi umaakyat si Sab na umiiyak at nakayuko. Naglalakad siya hawak ang kamay ng lalaking kapantay niya. Pag-akyat nila sa tuktok ng hagdan, huminto si Sab at tumingin pababa sa runway. Nakita niya sa imahinasyon niya ang dating Sab, yung takot, iniwan, nakaupo sa luma at sirang maleta. Ngumiti siya at kinawayan ang babaeng iyon sa kanyang isipan. "Paalam." "Ready?" tanong ni Ali. Humigpit ang hawak ni Sab. "Lipad na tayo." Sumara ang pinto. Kinulong sila sa isang mundo kung saan sila ang gumagawa ng sarili nilang mga patakaran. Umugong ang makina at tuluyang iniwan sa baba ang mga alaala ni Donnie at ng nakaraan. At ganyan naging reyna ng imperyo si Isabel Makaraeg mula sa pagiging basurang iniwan sa kalsada. Akala ni Donnie, pwede siyang itapon na parang patapong bagay, pero nakalimutan niya ang isang mahalagang batas. Huwag mong mamaliitin ang mga tahimik na nagtitiis. Humabol si Donnie sa peking yaman at katayuan, at nawala sa kanya ang totoong kayamanan na nasa harap na sana niya. Sa huli, hindi lang nakuha ni Sab ang bilyon-bilyong pera. Nakuha niya ang kanyang karangalan, kapangyarihan, at ang isang pag-ibig na kayang tapatan ang lakas ng bagyo.